RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide ngayong tanghali, mga kasama. Dalawa patay, isang sanggol nawawala sa flash flood sa San Pedro, Laguna. Mahigit 30 pamilya naman sa Maguindanao at Cotabato City lubog sa tubig baha. Bilang ng mga nasaway sa pagsabog sa Cagayan de Oro umakyat na sa 8. Isa namang universidad sa Cotabato pinasabugan din. Pero tayo na-confirm kanina po, mga alas 6:15 ng umaga, si Dr. Marciano Agustin, isa ito sa mga nasugatan, tapos ngayon na-confirm natin na napatay na kanina umaga. Mga empleyado ng pamahalaan pumalag sa plano ng Administrasyong Aquino na gawing sentralisado ang kanilang sweldo. Kaya obviously, ang payroll system na sentralisado, hindi yan makakatugon sa interest ng kawani, lalo na sa mga nasa mga malalayong lugar. Balasahan sa Bureau of Customs naman sinimulan na ngayong araw. Mga district at sub-port collectors hanggang ngayong araw na lang sa trabaho. At the end of the day, ng Monday, July 29, I will know who will be with me in this drive for the firm. Because those who fail to submit my required written relinquishment of post or of assignment would only mean that they do not support my effort. Balitang negosyo kooperatiba sa Bayawan Negros Oriental isinailalim sa Labor, Human and Productivity Training ng DOLE. At abroad, may 30 katao patay sa nahulog na bus sa bangin sa Italy. RMN News Nationwide. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenas tardes, Pilipinas! Tanghali ng Lunes ngayon, July 29, 2013. Ito ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Sa pangalan ni Buddy Oberas, ako po si Weng de la Peña. Ay po ay live sa DXCC 828 RMN Cagayan de Oro. Ganun din sa DXMD 927 RMN General Santos, sa DXPR 603 RMN Pagadian, at sa DXDC 621 RMN Davao. Live international via www.rmnnews.com. Ganun din sa WRMN New York, USA, at sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio station sa buong bayan. Saglit lamang ho, sa panahon natin natatakpan pa rin ang makapal na kaulapan ang buong bansa dahil sa low pressure area o LPA at Intertropical Convergence Zone. Kaninang alas 10 ng umaga, huling namataan ang LPA sa layong 120 kilometers northwest ng Coron, Palawan. Kabilang sa mga apektado nito ang Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa Pag-asa, ang mga nabanggit na lugar ay makakaranas sa maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-ulan. At may dalang thunderstorm na maaaring magdulot ho ng mga flash floods at landslides. Sa kabila niyan, tiniyak naman ang Pag-asa na malabo na wanong lumakas pa ang LPA para maging bagong bagyo. Pero mahigit lamang epekto na rin ho niyan, meron hong mag-ama ang inanod ng baha, isa patay at nawawala ho ang isang sanggol. Kasama natin sa balita, RMN Nationwide Report. ay mula ho sa Southern Tagalog area, si Jamie Lee De Castro ng RMN Southern Tagalog Live. RMN Report. Jamie Lee. Patay ang ama habang pinaghahanap pa rin ang 4 na buwang sanggol na anak nito matapos na tangayin ng flash flood ang barong-barong na tinitirahan sa Barangay Estrella, San Pedro, Laguna. Kinilala ang mga biktima na sina Victor Montano na una nang natagpo ang lulutang-lutang ang bangkay sa San Isidro Riverbank habang pinaghahanap pa rin ang sanggol na anak nito na kinilala ang si Francesca Yumi Montano. Base sa report ay nang mangyari ang flash flood matapos ang bumuhos ang malakas na pagulan, naanod ang mag-ama habang nakaligtas naman ang kinakasama ni Victor, ang ina ng sanggol. Pagmamayari ng isang Glen Katinggo, barong-barong na inaupahan ng mag-anak. Halos katabi ito ng San Isidro Estrella River.
sinasabing nagmula ang tubig sa Cavite na may mga kasamang putol-putol na punong kahoy at umagos patungo sa ilog hanggang umapaw at matangay na ang barong-barong ng mga biktima. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operation sa posibilidad na matatagpuan pa rin ang sanggol na babae na ngayon pa rin ay nawawala. Jamie Lee, yan ba epekto ng magdamag na ulan dyan sa lugar na yan? May malaki ang posibilidad na ito nga yung epekto ng magdamag na pag-ulan sa San Pedro. Ngunit ito ay hanggang sa ngayon, yung paglutang ng ama na si Victor, posibleng isa yan yun doon sa epekto. Pero hindi ka makalawa pa nangyari nung gabi at tuloy-tuloy na pag-ulan. Hanggang sa ngayon nga, itong kanilang sanggol na si Francesca Yuni ay nawawala pa rin kasamang wing. Okay, salamat Jamie Lee. Balik sa'yo. Namely, the kaso mula ho sa RMN Sound Radyo mo, ilang domestic flights naman ang kanselado pa rin dahil sa masamang panahon. Kasama natin sa Balita Live, si Joyce Adra. RMN Report. 4 na domestic flights ang kanselado ngayong araw na ito. 2 dito ay ang turnaround flights ng Cebu Pacific patungong Cotabato at pabalik ng Maynila dahil sa masamang panahon. Kanselado rin ang flight ng Cest Air patungong Davao at pabalik ng Maynila dahil sa aircraft situation. Kahapon 3 domestic flights patungong Legazpi Albay at Davao ang kanselado dahil sa masamang panahon. Kasama mo sa Naiya Joyce Adra, Tatak RMN. Mahigit 30,000 pamilya naman ang apektado ng pagbaha sa Maguindanao at Cotabato dahil sa walang humpay rin ang pag-ulan doon. Ayon sa NDRRMC, nasa 14 na barangay pa rin sa lalawigan ng Maguindanao ang lubog sa baha. Habang nasa 12 barangay naman sa lungsod ng Cotabato. Partikular na naapektuhan ng pagbaha ang Sultan Kudarat sa Maguindanao dahil sa pag-ulan at pag-apaw ng ilog ng Rio Grande de Mindanao. Agad namang nagbigay ng relief goods ang lokal na pamahalaan ng Sultan Kudarat sa mga apektadong residente. Dahil muling tumaas ang tubig, nanawagan naman si Mayor Dato Shamim Mastura sa gobyerno na aksyonan ang matagal na nilang problema sa baha. Kumpirmadong umakyat na nga sa 8 ang bilang ng mga namatay sa malagim na pagsabog sa Cagayan de Oro City. Ang Police Superintendent Ronnie Francis Cariaga ang tagapagsalita ng PNP Region 10. Pumanaw na kaninang alas 6:15 ng umaga si Dr. Marciano Agustin, 47 anyos na taga Cavite, sa intensive care unit ng Cagayan de Oro Hospital. Apang dakong alas 9:30 kagabi nang bawian naman ng buhay ang isa pang biktima na nakilalang si Reynaldo Dalupan, empleyado ng isang pharmaceutical company sa Quezon City. Meron tayo na-confirm kanina po, mga alas 6:15 ng umaga. Si Dr. Marciano Agustin, isa ito sa mga nasugatan, tapos ngayon na-confirm natin na napatay na kanina umaga. Pangwalo na siya. Actually, kagabi, alas 9:30, may namatay na pampito, si Reynaldo Dalupan, di ba? Tapos kaninang umaga lang po, si Dr. Marciano Agustin na naman. Samantala, may lead na ang mga otoridad sa nangyaring pagsabog pero tumanggi pa muna si Cagayan de Oro Mayor Oscar Moreno na isa publiko ang ilan sa kanilang mga natuklasan upang hindi makagulo sa isinasagawang investigasyon. Inihiginin nito na tapos na ang computerized cartographic sketch ng isa sa mga suspect base sa mga nakuhang impormasyon ng mga otoridad sa mga testigo. Sa investigasyon ng mga otoridad, gumamit ang suspect ng isang improvised explosive device pero hindi pa rin matiyak kung ito ba'y pinasabog sa pamamagitan ng cellphone o radyo. Now, meron akong mga sufficient leads but Hindi ko masabi at this time dahil baka ma-preempt natin ang police and ma-set back tuloy yung investigation. But I see to say na meron na silang leads. The leads are very, very encouraging from the investigative point of view. Ang sunod ng tinigo ni Police Superintendent Ronnie Francis Cariaga, ang tagapagsalita ng PNP Region 10 at ni Cagayan de Oro Mayor Oscar Moreno sa interview ng RMN. Ang cartographic sketches nga ng 3 suspect ng pagpapasabog dyan sa Cagayan de Oro inilabas na ng PNP. Kasama natin sa Balita Live si Rhea Mamogay. RMN Report.
Nagpalabas na ng composite sketch ang Philippine National Police kaugnay sa mga umunoy suspect sa pagpapasabog sa Cagayan de Oro noong Biyernes ng gabi. Sa isinagawang press con dito sa Campo Crame mismo ipinakita ni PNP Chief Director General Alan Purisima ang tatlong cartographic sketch ng tatlong mga umunoy bomber. Sinasabing nakuha ang mga cartographic sketches na ito base sa mga inilarawan ng mga witness na nasa lugar nang mangyari ang pagsabog. Pero sa ngayon, blanco pa rin ang pulisya sa kung ano ang totoong motibo ng pagpapasabog. Ilan sa mga tinitingnan ng pulisya ay kung may particular na target ang mga bombers sa lugar o sadyang nais lamang umunong sirain ang turismo ng Cagayan de Oro. Hindi pa rin malinaw sa PNP kung anong klaseng improvised explosive device ang ginamit ng mga suspects sa nangyaring pagsabog. Sa ngayon ayon kay Purisima, patuloy ang kanilang isinasagawang investigasyon sa insidente. Kasama mo si Campo Crame, Rhea Mamontay, Tatak, RMN. Nationwide. Isa na namang pagsabog ang naganap sa Mindanao. Pinasabugan ho ang likod ng University of Southern Mindanao o USM sa Cabacan, North Cotabato na kung alas 9:10 kagabi. Ang North Cotabato PNP Provincial Director Superintendent Danilo Peralta pinaniniwala ang isang improvised explosive device ang inilagay sa likod ng USM Administration Building. Sa lakaso ng pagsabog, ilang salamin ng naturang gusali ang nabasag. Wala namang nasugatan sa pagsabog pero nagdulot naman ito ng takot sa mga residente doon. At kabani ng universidad. Sa ngayon ay inimbestigahan pa ng autoridad ang insidente kung saan posibleng may kinalaman ng nasabing gusot sa USM. Kontra ang sektor ng mga empleyado ng gobyerno sa plano ng kasalukuyang administrasyon na gawing centralize ang kanilang sweldo. Ito ang pahayag ng College Government Employees Party List sa harap ng panukalang pagpapatupad ng centralized payroll sa lahat ng kawani ng pamahalaan. Sa ilalim ng nasabing panukala, gagamitan na ng ATM ang lahat ng mga payroll ng mga government worker at otomatikong ang National Treasury na rin ang magkakaltas ng buwis at premiums gaya ho na lamang ng GSIS. Katwiran ni College President Ferdinand Gaite, hindi naman lahat ng sulok sa bansa ay naabot ng mga serbisyo ng ATM. At malamang ay mga unurbanized areas lamang ang makikinabang. Maliban dito ay magdudulot pa rin ito ng delay sa sahod ng mga obrero at magiging bangungot rin sa sinumang maitatalagang gagawa ng centralized payroll. Sa halip nais ng College na dagdag sahod na lamang ang ibatupad upang matugunan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Instead na centralized payroll, increased payroll. Walang esensya na isang centralized payroll. Eh kung ang tatanggapit ng mga kanamang kabanido sa centralized payroll ay wala pa 1,000, 500. Nagugulat kami mga nangyayaring ganyan, no? Kaya kung gumawa ka ng isang napakalaking setup na sistema, tapos barya-barya lang pala matatanggap ng nasa dulo. Kaya obviously, ang payroll system na sentralisado, hindi yan makakatugon sa interest ng kawani, lalo na doon sa mga nasa mga malalayong lugar, na magde-depend sa isang network na sistema para sa pagbabayad ng sweldo ng government workers. Kabatid na naiso ng gobyerno na simula sa January 2014, maging centralized na ang payroll ng mga kawani ng gobyerno mula LGUs hanggang sa fiscal autonomy. Habol natin, meron pong 45 million peso na halaga ng kontrabando ang nasabat ng Bureau of Customs. Kasama natin sa Balita Live si Angel Ronquillo. RMN Report. Nakumpiska nga ng Bureau of Customs sa mga gamot, Tuwero, ang ITW at mga all-terrain vehicles tapos ng kayo sa Port of Manila. Ayon kay Customs Commissioner Rufy Biaso, nadiskubre ang mga kontrabando matapos idaan sa kanilang X-ray machine at ito ay nagkakahalaga ng 45 million pesos. 40 footer container vans sa galing Cambodia at Brunei ang naglalaman mga peking gamot, mga bag at RTW na nagkakahalaga ng 7 million pesos. Misdeclaration naman ang dahilan kung kaya't kinumpiska ang dalawang malaking generation set na nagkakakonsay naman sa Sharan Enterprises na nagkakahalaga ng 35 million pesos. 3 million pesos naman ang halaga ng 20 units ng all-terrain vehicle o ATV at ibinigay lang ATV parts and accessories ng consignee naman ang Hello Multi-Sales Ventures. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Nationwide News
negosyo. Nagsagawa ng Labor, Human Relations and Productivity Training and ang Department of Labor and Employment Negros Oriental Field Office para sa Bayawan Community Cooperative. Ang kay Regional Labor Communication Officer Emmanuel Ferrer, ang nasabing seminar ay bilang tugon sa kahilingan ng kooperatiba para maging bihasa sila sa kanilang trabaho, partikular sa financing at catering services. Ilan pa sa mga pinag-aaralan ng seminar o sa seminar ay Labor Relations, Management Prerogative, Employees Discipline, Alternative Dispute Resolution at Productivity and Safety. Ikinatuwa naman ng City Cooperative and Manpower Development Office ng Bayawan City Local Government Unit ang training na ginawa ng DOLE para sa kanilang residente. RMN News Abroad. Umakyat na sa 36 ang namatay doon sa pagbaligtad ng bus sa Avellino, Italy. Kabilang dito ang driver ng bus, habang karamihan ay sa mga sugatan ay mga bata. Ang kay Cesar Abate ng Italy ANSA News Agency, galing sa isang pilgrimage sa Naples ang bus bago mahulog mula sa 30 metrong taas o 98 feet na flyover. Sinabi naman ni Fireman Head Pellegrino Landolo, nahirapan sila sa rescue operation dahil posibleng nalaglag yung mga pasero ng bus bago ito tuluyang nahulog sa flyover. Posible umanong nawalan ng preno ang bus kaya nabangga muna ang ilang sasakyan bago tuluyang nahulog sa naturang flyover. Pansamantalang naisara at hindi po madadaan ngayon ng publiko doon ng Naples-Berry Highway. Live mga kasama mula po sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines pa rin. Yung pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide ngayong tanghali ng Lunes, July 29, 2013. Sa mga nasa Cebu, susunod na diyan si kasamang Ken Galinea sa RMN News Diretso Balitang Cebu sa numero 1 DYHP 612. Panoorin ho yung naging pagbabalita natin ngayong alas 12 ng tanghali sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you ho, Lord. At tayo po'y nagkasama-sama muli. Salamat din sa inyo naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko. Sa pangalan po ni Buddy Oberas, ako si Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. Ang RMN Radyo Mo Nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Nationwide. Buong bansang sarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Oras natin, tatak alas 12:18 ng tanghali. Tatak RMN. Aba, masaya yata ang kumari ko ngayon ah. Anong nangyari? Oo, masaya ako. Dahil